gumagamit tayo ng map. So ito bilang baguhan tayo, newbie tayo dito sa ginagalawan natin ngayon, kailangan natin ng manual. So 'di ba as we go along the industry, kasi kailangan maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng ating yung ibig sabihin yung ating way, yung ating path, yung ating system. Kaya nga sinabi nga sa I Am Worldwide, we are very blessed kasi dito sa I Am Worldwide, kokopyahin na lang natin, 'di ba? Kokopyahin mo na lang yung training kasi napaka-basic. Ito yung mga dapat nating malaman at dapat nating gawin. Yung master the basic, 'di ba? Gaya nga yung estudyante, pag nag-aral tayo sa daycare, di po ba? Yung kumbaga, ang pinakauna natin pinag-aralan, alphabet. A, B, C, ganyan, hanggang sa matuto tayong magbasa, hanggang sa matuto tayong magsulat. So, yun po yung basic, yun po ang ibig sabihin ng basic. So, sabi niya dito, I am Manual 3.0, what to do after joining. So that we can start the business right. Di po ba? Kasi nga, kung halimbawa, hindi natin malaman itong manual 3.0 na ito, kumbaga, di ba, parang sabihin natin, ano bang dapat kong gawin? Di ba? Ano bang dapat kong gawin? So, mag-ano tayo, kumbaga, we are at loss. Di ba? Kumbaga, we are at loss. Para magtatanong tayo. Siyempre, tatanungin si mentor. Pero siyempre, lalo na pag sa umpisa, ano tayo, we are very much excited, di po ba? Di po ba? Excited tayo masyado eh. Pero syempre, as we go along, gusto talaga natin na maging maayos yung ating resulta, yung pinaka-basic na start to, para maging maganda yung takbo ng ating negosyo. So, naniniwala ba kayo na when we join the I Am Worldwide, although ang alam natin napakaganda ng produkto, 'di ba? Unang-una from our amazing pure organic barley, napakaganda ng ating produkto and the other products as well, 'di ba? Naniniwala tayo na it will help us health-wise. Pero naniniwala po ba kayo na this will help us also financial-wise? Ibig sabihin yung ating business-wise? Hindi po ba sa umpisa pa lang nakikita na po natin yan eh. Nakita na po natin na nakakatulong sa atin. Di po ba? Nakatulong sa atin kasi yung sistema ng company napakaganda. Given na po siya kaagad, susundan na lang natin. So ito po yung ating Manual 3.0. Ito yung what to do after joining and starting. Di ba? Sabi ni ng manual na binigay sa atin ni Mentor Aika Uy, starting the business right. Okay? So, sinabi dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Di po ba? Kasi hindi naman lahat marunong na kaagad. Di po ba? Siguro yung mga top mentors natin dito, hindi naman nung pumasok sila, alam na nila kaagad yung gagawin nila. Di po ba inaral din po nila yun? Just the same din po sa atin. Nasa una talaga wala tayong alam. Actually ako po, nung sinabihan ako ni Mentor Rach na, Mentor Roser, mag-talk ka, mag-share ka nung movers manual. Eh talagang ako po ninervous ako kasi hindi naman din po ako talaga sanay magsalita. Kaya sabi ko sa kanya, pero sabi ko, yes, mentor. Kasi nga, sa sarili ko, gusto ko matuto. Di ba? Sa sarili ko, gusto ko din kasi matuto. Kasi bakit ba ako nandito? Hindi naman ako nandito para sa wala lang, di ba? Nandito ako dahil gusto kong matuto, gusto kong umasenso, di ba? Gusto kong makatulong, gusto kong kumita, and everything of all sorts, di po ba? Kaya yun ang sinasabi, you don't have to great to start, but you have to start to be great. Kasi kung hindi po tayo mag-umpisa mag-aral, wala po tayong matututunan. Para po tayong estudyante dito na kailangan nating bigyan ng panahon. Di po ba? Kaya lahat po tayo walang alam. Kaya nga pag sinabi mo na, ayoko kasi hindi ako marunong. Hindi talaga tayo matututo pag pangatawanan natin yung hindi tayo marunong. Kaya kailangan po nating mag-aral. At sumunod, yes, mentor, di ba? So,
dito po sa ating manual 3.0, ang una-una pong tinuturo dito yung personal development. Okay? So what is personal development? Sabi dito sa number 1, we have to be empty cup. So ano po yung ibig sabihin ng empty cup? Dito po sa picture nakalagay isang baso na as if 1/4 na yung laman niya. So ibig sabihin, pag nilagyan mo pa siya ng tubig, malalamanan pa siya. Samantalang kung puno na, wala na, aapaw na lang. Kaya yun yung ina-advise sa atin, we have to be empty cup. Kumbaga alam natin, 'di ba? Minsan yung mga invites natin, yung mga na-share natin, yung mga prospects natin, siguro mga ano sila, magagaling sila, 'di ba? Matatalino, mga kumbaga may profession. Pero hindi po applicable sa industry na ito yung marami ka ng alam. So, alam ko na yan. Hindi pa ako nag-umpisa, kumbaga di pa nag-umpisa magsalita yung nag-introduce sa'yo, alam ko na yan. Kasi nga, siguro narinig mo na sa iba, pero ibang-iba po yung I Am Worldwide. Kaya dito po sa I Am Worldwide, dapat lagi tayong mag-umpisa maging empty cup. Kumbaga, isa tayong sisidlan, di ba? Sisidlan na walang laman. Kasi kung may laman na tayo, aapaw at aapaw lang. Yan po yung sinabi. Nakalagay pa nga dito yung AKNY as acne. So alam niyo pa ba kung anong meaning niyan? Yung sasagutin ka ng alam ko na yan. 'Di ba? Yung naririnig natin yan sa mga kinakausap natin minsan, alam ko na yan. Pero sa totoo lang, hindi pa nila alam. At tayo rin mismo, hindi pa natin alam. Kaya kailangan po natin aralin. So, may so far naman, may natutunan po ba kayo? Mag-comment lang po kayo dyan. Actually, hindi ko po nakikita yung mga comments niyo dyan, pero we will see to it later, no? Okay, and thank you for coming, Thank you sa mga nakikinig ngayon. Para naman magkaroon tayo ng magandang practice, kumbaga. So, the next personal development na itinuturo sa atin ng ating manual is number 2 is yung maging yes mentor attitude. So, sino po ba dito ang yes mentor attitude? Yan po natutunan ko din po talaga. Kaya nung sinabihan ako ni Mentor Rich na, Mentor Roser, pwede ka nang mag-talk. Kasi nga, syempre, and gusto ko lang pong at this point in time na magpasalamat kay Mentor Rich kasi talagang kumbaga nasa laylayan na kami ng kanyang network. Tayo. Kasi alam ko, mostly nandito mga Team Maverick. Nasa laylayan na tayo ng network ni Mentor Rich pero pinapansin pa rin niya tayo, 'di ba? Kumbaga si Mentor Rich, napakarami niyang direct responsibilities. Hindi lang tayo, maraming groups, maraming mga kumbaga mga taong kinakausap. Pero binigyan tayo po ng time na maturuan. Di po ba? Yun. Kaya nung sinabihan ako ni Mentor Rach, sabi ko, yes, mentor. And napasalamat naman ako kasi nung sinabihan ko din si Mentor Jerry, baka pwede mo akong i-host. Sabi naman ni Mentor Jerry, yes, mentor. So sabi ko, at this point in time, natututo na tayo mag-yes, mentor. So, kumbaga, kasi nga, yung mentors natin, sila yung mga nauna, di po ba? Sila yung mas may alam kaysa sa atin. Yun nga, yun. Yes, mentor attitude. Kaya nagpapasalamat ako kasi nabigyan tayo ng pansin. Kasi kung tutuusin, yung mga mentors natin, marami sila busy sila, 'di ba? Ako nga sa ngayon, sabi ko busy-busyhan na rin ako kasi sabi ko parang na-experience ko para na akong call center. Kaya nga ngayon na nag-start tayo nito, meron pang nag-message sa akin, order daw ng $7. Kaya 'di ba? Kaya sabi ko, at saka yun, lagi kong gustong i-practice din yung grateful attitude kasi sabi nga, when you are grateful, it is a universal law. When you are grateful, all blessings will open. All blessings will open. Kasi nandito tayo sa nature. 'Di ba? Every time na we speak positive for ourselves, naririnig tayo ng universe. 'Di ba? Kaya never tayo po magsalita ng negative para sa ating sarili, ha. Kasi
naririnig ng universe. And who owns the universe? It is God, of course. And tayo, mga alaga ni God. Kasi nga, di ba, it is it is given na mahal tayo ng ating Diyos, di ba? Kaya lahat dapat ng ating ginagawa is positive, ganon. We don't have to say negative against ourselves and other people. Siyempre, naunawaan natin na each one has its different attitude, di ba? As attitude personalities. Kaya nga tinuruan tayo yung DISC kasi bawat tao, we should have to understand na iba-iba pala yung personality talaga ng tao. 'Di ba? Eh ako siguro, kasi D ako, tsaka S ako. Yung D kasi very dominant personality yan, no? At saka siguro kala nila sumisigaw ako, pero sa totoo lang, malakas lang talaga yung boses ko. Kaya parang minsan nami-misunderstood. I know that from the start, kahit nung way back pa, estudyante pa lang ako, I was very much misunderstood kasi yung aking boses malakas, 'di ba? Pero hindi po ako galit. Hindi pa ako galit. Sabay ganun. Yes, thank you. Yun po yun, no? Kaya yes, mentor attitude, we have to understand each other. And kung sino yung mentor natin, talagang we have to love our mentor. O, di ba? Pwede niyo ba sabihin dyan sa chat na I love you, mentor? I love you, angel mentor? Kasi nga kung tutusin, sila yung naging way. Bakit tayo nandito? Sino nag-introduce sa atin ng I Am Worldwide? Di ba si ating angel mentor? Kasi kung wala si angel mentor, hindi natin alam kung ano yung kung sino si I Am Worldwide, di ba? Tsaka, alam ko naman na hindi tayo pinabayaan ng mga mentors natin. They are always supporting us, maging sa lahat man ng aspeto. So, at ito pa, yung personal development that we should have good learning, listening, and lecturing attitude. So, di ba? What is good learning? O, lahat tayo, alam ko, good learners tayo. Lagi tayong nakikinig. And good listening, lagi tayong nakikinig ng mga trainings, lagi tayong umaattend ng trainings. And kami nga, di ba, napakalayo ng pinanggagalingan. Pumupunta po talaga kami sa main office kasi gusto rin namin at least once a week makapunta. Pero kung tutusin nga, dapat araw-araw tayo nandoon or no, sa schedule ng training MWFS, yun ang alam ko ng schedule ng training. Pero minsan nga, meron din tayong ibang ginagawa at saka syempre napakalayo, lalo na po sa akin, minsan napaka hindi maganda yung experience ko pag nagbabiyahe ako kasi gabi na po ako talaga nakakarating ng bahay. Nung nakaraan nga, madaling araw na po ako nakauwi. Naglalakad po ako sa kalsada, ako na lang mag-isa. Pero sabi ko, I know the Lord sees me and He is protecting me. Kaya hindi po ako natatakot. Kaya sabi ko, lalo na pagka yung meron tayong mga pina-follow up sa office, mga ganyan, and lecturing attitude. Dapat magkaroon din tayo ng lecturing attitude. Narinig ko to kay mentor, kay BPI Kauy. Sabi niya, naranasan niyo na ba na napagalitan kayo ng mentor niyo? Naranasan niyo na ba na napagsabihan kayo ng mentor niyo? Naranasan niyo na ba na tinuruan kayo ng mentor niyo na kasi nga minsan 'di ba hindi lang naman tayo ang pasaway, minsan mentor natin pasaway, kumbaga it's other way around. Pero 'di ba, yung si mentor kasi siya yung dapat natin pakinggan. Kasi nga siya yung nagtuturo sa atin, 'di ba? And so we have to be to have a good attitude na kahit na anong sabihin ni mentor, ibig sabihin we have to accept this as that. 'Di ba? Na dapat nga tanong pa natin, mentor, thank you kasi tinuruan mo ako. Mentor, thank you kasi sinabihan mo ako na ito pala ang dapat mong gawin. O 'di ba? Naranasan niyo na ba na nagtampo kayo sa mentors niyo? Na isang linggo, hindi nyo na siya binati. 2 linggo, hindi nyo na siya binati. Naranasan nyo na ba yan? Kasi ako, naranasan ko na yan eh. Kasi nung una, dito, yung umuwi na ako dito. Tapos hindi ako
kumbaga, tinuturuan ako ng mentor ko, hindi ako nakikinig. Halos hindi na siya natutulog, tinuturuan niya kami, hindi ako nakikinig, kasi nga iniisip ko, total naman siya rin ang gagawa. Pero nung sinabihan niya ako na, sabi ko, mentor, may PIN ako, meron akong encode. Sabi, ang sagot niya sa akin, di gawin mo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, agad-agad. Sabi ko pag ganun sa kanya, agad-agad. Alam niyo po, medyo parang akong, parang akong tampo-tampo. Tampo-tampo sistema. Iyak-iyak pa ako konti. Sabi ko pa, agad-agad. Sabi ko, grabe, hindi pa nga natin alam eh. Pero alam niyo po, ang bait-bait pala ni mentor, hindi lang tayo nakikinig. Minsan tinuturuan tayo, hindi lang tayo nakikinig. Kaya yun po yung, kumbaga, yung lecturing attitude natin, dapat nakikinig din tayo sa tinuturo ni mentor, di ba? Kaya, kumbaga, mahalin natin si mentor. Kasi kung hindi po si mentor, gaya ni, so I have to say thank you talaga every time kay Mentor Rach, no? Kasi, ang layo-layo na natin. Isipin nyo naman, nasa layo-layo na tayo. Pero si Mentor Rach talagang gusto niya matuto tayo, di ba? Gusto niya matuto tayo. Yun po yun. Kasi, kumbaga, inaalalayan tayo. Kasi kung halimbawa si mentor mo, hindi mo na siya pinansin dahil nagtampo ka na sa kanya, tapos hindi ka na rin niya pinansin. Kasi nga si mentor, marami rin namang ibang taong kinakausap eh. So, ano mangyayari sa atin, di ba? Parang, tapos mag-feel, mag-feel self-pity tayo. Hindi na ako pinansin ni mentor. Kasi nga, yun, si mentor kasi busy, di ba? Kaya lagi nating isipin na, busy si mentor. But if tayo mismo yung nag-reach out kay mentor, kasi ganun din naman yun eh. When you're, ano ba yun? Yung may sinasabi yung mga mentors doon eh, go up and go down. Pero hindi ko yun ma-quote ngayon. Later. May naintindihan ba kayo? Meron ba kayo natutunan? Thank you. Salamat sa pakikinig. So, ito pa yung personal development natin. Learn the business fast. Sabi dito, learn. Yung number 1, siguro lakihan natin ng konti. Kaya ko ba yan i-zoom? I-zoom nyo na lang. Learn and share the fastest way you can. Yun yung sinasabi na learn the business fast. Learn, aralin natin, tapos i-share yung fastest way we can, di ba? Yung ibig sabihin, kailangan aralin natin, tapos bigyan natin ng i-share natin kaagad dun sa mga direct responsibilities natin. 'Di ba? Tapos yung power of now. Yung ibig sabihin, kung halimbawa kailangan natin gawin ngayon na, gawin na natin, wag na natin ipagpabukas, 'di ba? Kasi halimbawa, merong gustong sa atin, magpaturo. O di, wag mo na sabihin, kung hindi ka naman busy, sabihin mo, sige, okay, gawin na natin ngayon, or meron ka naisip, something like naisip na idea, pwede mo siyang isulat agad-agad. Ako usually ganun po ako eh. Yung yung parang kumakain ako or something like na nagmumuni-muni ako, meron ako naiisip na mga salita, sinusulat ko po kaagad dyan sa sa notebook ko, kasi mamaya-maya pag inisip ko, ano nga ba yun? Nakakalimutan ko. 'Di ba? Kaya, yun, sabi dito, save notes. Mag-save tayo ng notes. Because ink is better than think. 'Di ba? Sa dami ng ating narinig, halimbawa, masipag talaga tayo mag-attend ng training, masipag talaga tayo mag-attend ng lahat ng mga lectures, lahat ina-attend na natin. Pero hindi po yun nag-register lahat sa utak natin. Kumbaga, sa una naalala mo, pero later on, pag naisip mo, gaya ngayon, meron ako naiisip, kasi hindi ko yun naisulat kaya nakalimutan ko. Kaya sinabi, ink is better than ink. Ink is better than think. Ibig sabihin, yung nakasulat sa papel, ay mas maganda kaysa sa isip lang natin, sa utak lang natin nakasulat. Kasi po, makakalimutan po talaga natin yun. Lalo na pag nagkakaedad. So, take it from me, senior citizen, talagang ang bilis ko nang makalimot. Pero, alam nyo experience ko din talaga kay Barley, hindi na ako ganun makakalimutin gaya ng dati. Di po ba? Yung kwento nga na yung salamin mo pala, nandyan na sa ulo mo, hinahanap mo. O kaya, nandyan na sa tabi mo,
hinahanap mo. Kasi nga, nakalimutan mo. Pero ngayon, hindi ko na yon. Talagang kumbaga parang pagka mayroon akong naisip at sabi ko saan ko naiwan, parang binabalik ko lang sa isip ko yung kung saan ako nanggaling. Kaya thanks God kasi si Barley talaga sa product pa lang natin panalong-panalo na tayo. So, meron tayong IBP, di ba? Lagi tayong may IBP. Ano po yung IBP? Yung I am Business Presentation. Usually po yan, una akong nakarinig ng IBP sa Team Agape, sa group ni Mentor Ave. Kaya lang nag-duplicate na po kasi si Mentor Lourdes, kaya nagkaroon na kami ng Team Maverick Millionaires. So that's good kasi 'di ba ibig sabihin dumami, nagkaroon ng duplication. Yun po ang best. Kaya yung IBP po, ang business presentation, dapat matutunan din po natin yun. Na parang every time na pag wala si mentor, tayo na mismo ang magpipresent doon sa ating mga prospects. Yun. Tapos, pero I mean, prospect pa lang pala yun, no? Prospect, hindi mo pa pala siya i-IBP. Invite mo siya. Invite mo siya para maturuan siya sa office or dalahin mo siya kay mentor. Yun pala yun. That's the proper way. That's the proper way. Manual 3.0 pa naman ito. That's the proper way. And dapat attend po tayo ng trainings and mentoring. Yun, lagi po tayong may mentoring, di ba? Salamat sa ating mga mentors, grand mentors na laging nagkakandak ng mentoring. At yun, payo din ni BPI ka na we have to read Law of Leverage book. Yun, nakakita po ako nito sa office na nagbabasa ng Law of Leverage book. Mahilig din po ako magbasa ng book, pero as my own experience, di ko pa rin po ito nabasa. Pero usually naman po, naririnig natin lalo na yung kwento ni Robert Kiyosaki, di ba? Kaya talagang sa Rich Dad Poor Dad, nagkaroon po din ako ng chance na magkaroon ng learnings tungkol dyan sa online. Tapos be active on your groups. Be active on your groups. 'Di ba? Pag kung ano sabihin ni mentor na meron tayong raffle, gaya niya may raffle ticket po tayo para sa June 15. Ayan, marami na ba kayo na ibentang tickets? Ang bilis po pala ibenta ng tickets natin, grabe. 'Di ba? Kasi isipin mo sa halagang 100 pesos lang, manalo ka kung halimbawa non-member sila, manalo sila ng 20,000 saan nila pulutin yun? Kaya sabihin na lang natin, para manalo ka ng 50, mag-join ka na, 'di ba? Ganun lang po yun, parang sabi ko pala, ang bilis pala nito ibenta, yung mga ganun. At maging active din po tayo sa ating group chat, 'di ba? Yung tinuturo sa atin palagi ng ating mga mentors na pag umaga or every time na mag-say tayo ng amazing morning, mentors, at saka yung pag merong binigay na mga info sa group chat, no? Kasi iba-iba rin yung mga group chats natin eh. Dapat yung ating mga leaders, yung ating mga active members, dapat very active sila na i-share yon doon sa ating mga GC kasi pagka huli mo na ibinagsak yung mga info na yon, baka huli na gaya nung Saturday. Wala palang office wala palang office, 'di ba? Wala palang office sa kumbaga close ang main office kasi may parang team building yung mga staff. Kung hindi natin natanggap kaagad yung message, baka pag may nagtanong na downline sa atin, open po ba yung Saturday? Hindi natin malalaman na hindi natin masasabi sa kanya na ay walang office ngayon kasi nag-team building ang mga staff. Di po ba? So, maging active din po tayo sa ating company activities. Gaya sa June 8, meron po tayong EEA. Yun po yung ating company activity na we have to attend it, di ba? Kahit paano para naman makita natin. At saka kahapon napanood ko yung Team Titans. Wow, grabe sila. Parang totoo ba yung aking pagka-remember na 40 cars ang pinamigay nila in one day? Oh my God, that's amazing. 'Di ba?
Eh, paano kung si Mentor Jerry na yung isa doon na nabigyan ng car? Oh my God, isasakay na tayo sa car ni Mentor Jerry. O, di ba? Manifesting. Yon. So, thank you, mentors. Yun ang sinasabing learn the business fast para maabot natin kaagad yung mga inabot na rin ng ating top mentors. Okay. So, yun po ang tanong. What to do next? Diba? Yun ang tanong pag bago tayo, what to do next? Kasi diba, we are at loss, hindi natin alam. Pero, kaya nga, itong Manual 3.0, ito po yung ating mapa. Kumbaga, ito yung ating mapa. Kung halimbawa, punta tayo as in mountain climbing, no? Meron tayong susunod na mapa kasi kung hindi tayo susunod sa isang path, sa isang track, baka maano tayo, mawala tayo, hindi tayo makabalik dun sa ating pinanggalingan. O ano na nangyari sa kanya, nag-privacy protection na siya. Wait lang po. Aalis din yan. Okay, so what to do next? Ito yung the importance of setting goals. Ito po yung number 1. Ano po daw yung importance of setting goals? It gives you direction. Diba? Sabi dito, it gives you direction. Gaya nga ng sinasabi na, uy, hala. Ay, sorry po. Alam niyo po, nasa cellphone lang ako. Pero thank you to Mentor Lourdes kasi binigyan niya ako ng slides na, ayun, na-arrange ko siya ng ganito. It gives you direction, it gives you excitement every day. Di ba pag may goal tayo, naranasan nyo na ba yung pagising natin sa umaga, wala tayong goal? O pagising natin sa umaga, didila tayo dahil wala naman tayong gagawin, tulog na lang tayo ulit kasi wala tayong gawain. So kahit sa simpleng buhay lang simpleng buhay sa bahay natin, sa ating family, araw-araw po meron tayong meron tayong goal. Saksak ko lang po yung aking charger. Pasensya na kayo sa akin. So it keeps you excitement every day. 'Di ba? Kahit na sa araw-araw lang yung pag-aalaga natin ng apo, yung pag-prepare natin ng food para sa ating family, yun is enough reason to be excited, di po ba? Eh lalo na kung meron tayong mga mentors, mga direct responsibility natin na naghihintay ng ating instructions, halimbawa. Yung mga ganun, di ba? Kaya kailangan na maging tayo sa kanila. Lagi tayong naka-communicate, lagi tayong excited na makipag-usap sa kanila, ganun. And you will motivate and inspire. You will motivate and inspire downlines to do the same. So ganun din ang gagawin ng ating downlines. 'Di ba? Yung mga ganun na kumbaga parang yung mga downlines natin, alam natin diyan sa ating mga direct responsibilities. Iba-iba din ang sistema niyan eh. Merong masipag, merong kumbaga parang medyo smooth lang ganun. Pero just the same, pare-pareho yan sila na always na nagsisik ng guidance, lalo na sa mga mentors. Kaya yun, maraming salamat na everybody is ibig sabihin connected. Yan, connected with each other. Is enough reason na ma-motivate and ma-inspire yung ating mga downlines to do the same. Yes. Okay, are you learning po so far? Sana naman meron akong na-impart kahit paano na hindi boring yung ating lecture. So, ang first set of goals upon joining. So, ito na yung first set of goals na sinasabi sa atin dito sa ating Manual 3.0. So, number 1, make sure you are an executive account holder. So, ano pong ibig sabihin ng executive account holder? Di ba yung executive account holder, nag-start po yan sa gold. Tapos paakyat ng platinum hanggang sa jade. Pero hindi naman po tayo lahat nag-start sa gold, di ba? What if kung nag-start tayo sa copper, nag-start po tayo sa bronze, wala pong problema yun. Okay lang po yun kasi
yun po yung yun po yung ating way para tayo makasali dahil excited tayo sumali at syempre 'di ba yung atin namang mga packages ay may mga prizes 'di ba at hindi pa natin kaya pero yung time po is essential. Kailangan on the spot na halimbawa meron ka ng something na hawak or tinulungan ka ni mentor, something like that, okay lang yun. Pero po, ang goal po natin dyan kasi na if not, sabi niya dito, goal to rank up. 'Di ba? Kaya pagka halimbawa sinasabihan kayo ng mga mentors ninyo na mag-rank up ka, means mag-rank up ka, kailangan mo mag-rank up. Kasi halimbawa sa copper, pero alam ko meron diyang naka-copper, nangangamoy G dyan. Kasi yung marami po tayo mga top mentors na nag-start po talaga sa gold, ay sa copper. Yung last time, yung Friday na nandoon kami sa main office, yung car achiever, nagkumpisa lang po siya sa copper. So, anong ginawa niya? Dahil naintindihan niya yung business, talagang gumawa po siya ng paraan niya na maka-upgrade sa Jade. So now, ayun, ano pa lang siya ha, 6 months, imagine. Oh my, parang nakaka-envy, no? Parang nakakaano yun, kumbaga yung, ibig sabihin, good envy yun, hindi yun bad envy. Kasi talagang, ibig sabihin talagang winork out niya ng husto yung kanyang business. Winork out niya ng husto, talagang meron siyang goal to rank up at mag-upgrade. Nag-upgrade po siya from copper to jade. Kaya, yun, nakuha niya yung gusto niyang makuha, nagkaroon siya ng car, nag-car achiever siya nung Friday, pero nakaka-inspire po yun kasi nag-start po siya sa copper eh. Di po ba? So the number 2, first set of goals upon joining is be a mover. So be a mover, paano po natin gagawin yung maging mover? Turo po, kasi sa mover po, ito po yung mag-a-activate ng ating income, okay? Kasi halimbawa, kung hindi ka mag-mover, hindi mo po ma-activate yung income mo. 'Di ba? So, ang mangyayari po niyan, ito tingnan po natin tong table. Pag halimbawa, Jade po kayo, kailangan magkaroon po kayo ng direct na isang jade sa right at isang jade sa left. Yon, para maging mover ka. At pag ikaw naman po ay titanium, kailangan magkaroon ka rin ng isang jade, isang titanium at isang gold. Pwede ka na po maging mover. Ibig sabihin, yan pong mga packages na yan ay pwede kang maging mover. At pag gold ka naman, magiging mover ka pag ang na-refer mo ay hanggang silver. O ba? Tapos, pag ikaw naman ay silver, pwede kang maging mover hanggang copper. Yung pwede mong... At kung ikaw ay copper, bronze muna, yun. Lahat yan, pwede kang maging mover. So, ang issue po dito, pag ikaw ay copper lang, tapos nakakuha ka ng jade na downline, posible po ba o hindi posible? Di ba posible po talaga mangyari yun eh, kasi hindi natin alam. Ang mangyayari po, ang income mo lang, doon lang po sa package na nakuha mo. Yun po yun. Kaya talagang laging sinasabi sa company natin na ang bestseller po talaga ay jade. So, kaya mag-jade na po tayo. Mag-upgrade na tayo. Yung mga hindi pa naka-upgrade, mag-upgrade na. Okay? So, yun po. Be a mover. 2 DRs. Kailangan magkaroon ka ng 2 DRs. Isa sa right at isa sa left. Yan po ang pagiging mover. So, ito po yung number 3. Be a mover maker. Okay, so mover ka na. Kailangan maging mover maker ka din. So, ano pong ibig sabihin yon? Halimbawa, gold ka. Meron kang nakuha na gold sa isa sa right, gold isa sa left. Kailangan yung mga DRs mo sa right at saka sa left, kumuha din sila ng dalawa nila sa baba nila para kasi mag-mover sila. So, ikaw naman na direct apply nila, magiging mover maker ka na. Yan po yun. Be a mover maker. Help your DRs to be a mover maker.
So mga upline, tulungan po natin yung ating mga direct responsibility na mag-mover din. So ito na po yung pang-apat. So dito po sa direct referral, para ma-activate po yung ating infinity bonus, di ba? Kasi halimbawa, meron ka ng first DR sa right, meron kang second DR sa left, tapos may third DR ka ulit sa right, or may third DR ka sa left, ma-activate po yung iyong infinity bonus. Yan po yun. O, nagets po ba? At yung panglima naman po, pag meron ka ng 4 direct referral, kunyari ikaw ay gold, kaya congratulations dyan sa mga nag-just for you. O, di ba? Ang gagaling ninyo. Congratulations. Sana all. So, pag gold ka, tapos may 4 na gold ka sa baba mo, na direct referrals mo. Ibig sabihin, meron ka ng just for you. So, anong mangyayari pag meron ka ng 4 sa baba mo? Yun yung sinasabing, meron ka ng just for you bonus. O, di ba? Naririnig lang natin yung bonus pag Pasko eh. Pero dito kay I Am Worldwide, pwede mo siyang gawing buwan-buwan kung masipag ka, di ba? Yon, apat na downlines mo pag gold ka. Pero pag silver ka kasi, you need to have 5. Yun naman yung sinasabing give me 5. Yon, okay? Para ma-hit mo yung iyong first just for you bonus. At kung silver ka naman, ay para ma-hit mo yung iyong first give me 5 bonus. And before I forget po pala, hindi lang po yun sa gold sa jade, kuha po lahat yan. Yun po ang pinaka-importante na benefit if you are a jade holder. Lahat po yan kaya mong makuha. So ito po yung first set of goals upon joining. So ito yung number 6, non-stop inviting and having direct DR and mentoring. Kumbaga, pag bago po tayo, lahat po tayo dito baguhan, di ba? Sana all jade, sabi ni Mentor Sen. At least nabasa ko yung message mo. Lahat po tayo, baguhan tayo dito, di ba? So, kailangan po natin non-stop ng DR. Yun. Tuloy-tuloy po. Wag po tayong hihinto. Sabi nga ni Mentor Aryan, sabi niya, hanggat hindi pa kayo kumikita ng milyon per week, wag muna kayong huminto mag-DR. Kasi, ibig sabihin, meron pang ilalago yung ating negosyo. At saka from yung DR na nakuha mo, ay doon ka makakahanap ng mga magagaling na DRs mo, 'di ba? Doon ka makakahanap ng agila mo. Malay mo baka mas magaling sila sa iyo, 'di ba? Mas magaling sila sa iyo kasi usually ganun po 'yun. Yung mga nakukuha natin sa baba natin, mas magaling pa sila sa atin, 'di ba? Kaya kailangan natin na mag-prospect, mag-invite, kumuha ng ating DRs at saka patuloy po natin silang turuan, mentoring. At pag meron po tayong bagong member, ito po yung ating ituturo. Kaya ngayon, di ba sabi kanina, learn fast and share the business fast. Kaya ngayon, pag meron na tayong bagong downline again, meron na tayong bagong DR ulit, ay turuan na kaagad natin ang Manual 3.0. Kaya sabi ko kanina, sa mga baguhan, invite natin yung ating mga baguhan din kasi lahat naman tayo dito baguhan pa lang eh. 'Di ba? Syempre maliban doon sa ating mga top mentors na sila naman din talaga yung nagtuturo sa atin. Sila yung nagpo-push. Sila yung nagbibigay sa atin ng inspiration palagi na minsan siguro baka naisip na nga natin na tama pa ba itong ginagawa ko? Ayoko na, self-pity na ako kasi ganito yung mentor ko. Yung mentor ko naman ganito, ganyan. Pero bakit ba tayo nandito kay I Am Worldwide? Di ba nandito po tayo para sa sarili natin, unang-una, at para sa ating family? Kasi ano bang gusto natin? Bakit tayo nag-join kay I Am Worldwide? Unang-una, dun sa mga may problema sa health-wise.
Yung may problema sa pera, kailangan din natin ng extra income, di ba? At hindi lang extra income, because in I Am Worldwide, kung tutuhanin natin si I Am Worldwide, we will get exponential income. Di po ba? Kumbaga sa dami ng income na makukuha natin kay I Am Worldwide, tinuturo po yan sa IBP, sa IDBP, malulula ka na lang, di ba? Kasi nga, marami kang dapat ma-hit. Marami kang dapat ma-reach. Okay? So, eto na nga pala, yung number 7. Kailangan na rin nating ma-hit yung Sapphire rank. Kasi yung Sapphire rank, doon na mag-i-start yung ating rank up. Ibig sabihin, aangat yung ating paying capacity. Ganun ba yun? Kasi parang mag-open na po, ma-unlock po yung 200K income per week. O di po ba? Nasamantalang kung hindi po tayo nakasuffer, mas mababa po doon yung ating kikitain. Kaya pinaka basic na dapat nating ma-hit is yung Sapphire. Tapos, so forth and so on, tuloy-tuloy na yan, di ba? Kasi teamwork po yan eh, teamwork. Kumbaga, mag-usap-usap tayo, magka-group na ito sa month na ito, meron tayong goal na mag-reach tayo ng Sapphire, di ba? Kailangan talaga dito masipag. So, ano ba? Guilty ba tayo? Number 8, hit team and company incentives. Yun, kasi di ba meron tayong mga team incentives, meron tayong company incentives, at saka pag tumaas po yung rank natin, Sapphire to Ruby, to Emerald, to Diamond, yan sila, alam niyo sa totoo lang, automatic hit na yan sila ng mga incentives eh. Kasi ang laki na ng ano nila, ng paying capacity nila, ng payment, ano ba yan, ng payment rank ba yan, ng tawag dyan. Yes, correct me if I wrong. Rank up. Yun, rank up po. Kumbaga tumataas din po yung kanilang payment rank up. Kasi nga, na-hit nila yung mga rank up positions. So ito po yung ating mga do's and don'ts. Baka ang tagal ko na. So dito po sa inviting, long-term goal is to build your solid team. Yun po yung ating long-term goal. Build natin yung ating solid team. Long-term goal is to build our or your solid team. So invite 2 to 4 closest friends. Bakit po? Yun po yung sinasabi, narinig ko din po yung kay Mentor Chow dati, na mag-umpisa po tayo sa war market. Bakit po? Kasi sa war market may tiwala na sila sa atin, na kumbaga na establish na natin yung trust natin sa kanila. Ganun po yun. Kaya yun po yung sabi ni Mentor Chow nung nakaraan, unahin natin yung ating mga war market. And after our war market, bago natin puntahan yung cold market. Kasi kung hindi natin na-invite yung ating war market, baka ma-invite pa sila ng iba, baka sabihin nila, hindi naman niya ako sinabihan na nag-ayam pala siya, na-invite ako nitong kapitbahay. Doon tuloy siya na pa-join. Imbis na sa'yo nag-join, hindi na sa'yo nag-join. Di po ba? Tsaka focus on inviting within your warm network. Trust is already established. Okay, so sa inviting po, meron tayong different approaches in inviting your prospects. So meron po tayong business owner approach, meron tayong product or health approach, meron po tayong employee approach, at meron din po tayong third party approach. So isa-isahin po natin yan sa business owner approach. Ito po meron siya mga scenario, liit. Mabasa ko pa ba? Kunyari yung, bro, ano po ito, yung mga kumbaga parang scenario siya na parang example din. Kumbaga pag pinakinggan natin, matututo din tayo dito eh. Sabi niya, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Sabi naman ni prospect, ano yun? Kasi di ba kumbaga parang first time niya palang narinig siguro. Sabi niya, yung nasa Itbulaga, kasi ano na to eh, dati na itong mga slides na to. Yung nasa Itbulaga, hindi na natin to inabutan, di ba? At saka ngayon, ang masasabi natin yung nasa EDSA, 'di ba? Ang billboard nga si Alden Richards, 'di ba? Sa Cafe Macchiato, si Marian Rivera sa Barley.
at saka si Heart Evangelista, yung si Park Seo-joon. Ngayon, meron tayong pinaka-newest na ambassador, di ba? Si Jillian Ward. O, di ba? Pinakabata. Ano pa lang pala, grade 12 lang pala yan si Jillian Ward. Totoo ba? Kaya, doon kasi sa interview niya, grade, yung nabasa ko doon sa post ni President Allen Marvin na grade 12 lang pala yan si. Pero di ba pag gumaganap siya, parang kala mo, grown up na siya masyado, no? Pero di ba, yan yung, tapos sasabihin, kakausapin mo na siya about the barley. Tapos pwede mo siyang bigyan ng mga pictures ng mga ambassadors natin. Yan. At saka hindi ko na siya mabasa kasi sobrang liit. Uy, pwede naman palang palakihan. Itong scenario 3, yung, oh my God. Yung scenario 3, yung sabing, bro, kumusta? May, ano pa na ba ito? Hindi ko mabasa. Okay naman, bro. Ikaw ba? Parang ganun, di ba? Okay naman, bro. Ito, adjusting sa buhay, ganyan. Kaya yun, siguro naghahanap siya ng negosyo, no? Kaya sabi niya, meron akong gustong introduce sa iyo, bro. Kasi nakita ko lang din naman to sa internet, baka makatulong din sa iyo. Ano yun, bro? Tapos yung I Am Worldwide, narinig mo na ba yun? Tapos sendan mo na siya ng mga pictures. Ganyan. Yan yung business owner approach kasi dapat daw maging tayo diyan, be straight to the point. Kasi pag nag-be straight to the ang negosyante kasi gusto nila yung straight to the point, wala nang paligoy-ligoy. Kasi pag baka bigla kang tanungin, bakit? Magkano bang ko diyan? Puhunan ko diyan. Magkano ba kikitain ko diyan? Yun 'di ba? Yung mga malay mo kasi maka-encounter ka ng ganung negosyante. Usually kasi ganun pag negosyante, gusto niya mamuhunan at gusto niya kumita kaagad. So ganun yun. Kaya be straight to the point. Halimbawa, meron naman tayo na issue naman niya ay product ang kailangan niya or health approach. Pwede mong sabihin na, meron siyang diniramdam. Sabihin mo sa kanya, bro, narinig mo na ba yung I Am Worldwide? Kasi meron kaming napakagandang product yung barley. Hindi pa sis, hindi pa bro. Ay, okay yun sis, napakaganda nun, try mo, ganyan. Tapos hanggang sa mag-open ka na ng conversation sa kanya, alam po, ginagawa na rin niya ng ating mga mentor. Si Mentor Jerry, magaling dyan. Nasusunod si Mentor Jerry na speaker dito. At meron din tayong employee approach. Pagka employee approach daw, ang sasabihin daw natin, bro, sis, baka gusto mo ng extra income kasi meron akong racket na nakita, ganon. Meron akong bagong business na nahanap. Yung mga ganon. Tapos yun, mag-start ka na ng conversation sa kanya. Kasi alam mo sis, nakatulong talaga sa akin kasi napakaganda kasi dun sa barley natin, bukod sa marami tayong natutulungan na may karamdaman, syempre nangangailangan din tayo na para kumita din tayo kasi 'di ba? Kwento na natin yung business side. Okay? So mayroong ibang topic diyan at hindi ko na yun ikikwento sa inyo ngayon. Kaya ganon din po employee approach. Yes, ganon din. Ganon din sa third party approach. Pwede mo ring sabihin na use rocket or extra income. Kasi minsan yung mga tao, 'di ba? Ayaw binibentahan eh. Ayaw binibentahan. Kaya ang approach natin sa kanya, alam mo, baka meron kang kaibigan o kaya merong sa family mo na merong karamdaman. Alam mo, meron kasi akong nakilala talaga na magandang product, yung barley. Alam mo, ang dami namin testimony na gumaling sila doon. At saka alam ko naman, bawat isa sa atin dito, ang dami nating testimony, di ba? Di ba? Kaya, yun pwede nating, yung pwede nating sabihin yun. Tapos, mag-create ka lang ng conversation, tapos maging friend na tayo. Di ba? Usually dito po sa networking business, yung mga kasama natin dito, hindi natin sila dating kilala actually, di ba? Hindi tayo magkakakilala, pero dahil dito kay I Am Worldwide, so pwede ba nating masabi na we are blessed dito sa I Am Worldwide?
Pakitype nyo dyan, I am blessed. Kasi talagang napaka-blessed po natin dito sa I am Worldwide. Kasi bukod sa napakaganda ng product, meron pong napakagandang sistema yung ating company. Diba? Lalo na sa compensation plan. So ito naman sa scheduling, schedule at least 1 to 2 days. Halimbawa, meron kang pakausap kay mentor. Si mentor baka busy, pwede mong i-schedule siya ng 1 to 2 days. Pero siguro naman, kung meron ka na ring time, pwede naman siguro pag sinabi, mentor, meron po kasi akong prospect, baka naman pwedeng ma-ano natin, ma-IBP natin. Si mentor naman, lagi naman niyang available kung wala siyang ibang previous schedule, di po ba? Pero, kung meron ka talagang schedule, confirm a day or on the day na kakausapin. Kasi ang sabi, no confirmation means canceled. Pag hindi ka raw nag-confirm, ibig sabihin canceled. May naging experience kami ng ganyan. Ready na kami. We travel all along, ang layo-layo. Pagdating namin doon, kinonfirm ako ng aking DR na matutuloy. Pero ang nangyari pala, si DR, hindi pala niya kinonfirm yung aming kausap. Kaya pagdating namin, yung malapit na kami, ganyan-ganyan, sabi ni DR, sabi nung kausap na prospect, tutuloy ba kayo? Umalis kasi ako ganyan-ganyan. Kaya nga sabi ko, yun pala ang kahalagahan ng confirmation. Di po ba? Kumbaga natututo po ba tayo? Yes, di po ba? Kasi dapat pala, the night before or on the day, dapat sa umaga, mag-confirm ka na talagang matutuloy tayo para naman ikaw ang bibigyan ng schedule talaga ni mentor or yung ating prospect ay nandyan din siya, hindi siya aalis, di po ba? Para pare-pareho tayo, hindi natin masayang yung oras natin. At saka lahat po ng scheduling is case-to-case basis. So, official schedules, dapat alam po natin yung ating mga official schedule. Kaya po, itong schedule natin dito, actually, ito po sa Team Maverick po itong schedule na to through the guidance and mentoring of Mentorage kasi nga para matuto ang mga di ba? Ano nyo, sabihin naman ninyo kay Mentorage, I love you Mentorage, grabe si Mentorage, di ba? Yung binigyan talaga tayo ng araw, na para mag-training tayo para dito. Kasi nga syempre, nakikita niya na yung ating mga uplines, yung ating mga angel mentors, kumbaga US at saka Pilipinas, talagang completely different yung ating oras, di ba? So pag tulog sila, gising tayo, and otherwise, kaya binigyan tayo ng time. So, 'di ba? Napakalaking bagay po 'yun para sa atin. Tapos sa office, ang schedule po ng IBP at saka mga trainings is Monday, Wednesday, Fridays, and Saturdays. O di po ba? O ano po ang schedule ng I Am Dream Team 001? So, 'di ba? Every Friday tayo, laging sinasabi ni Mentor Sam sa atin, magpakita para kumita, di po ba? Kasi kailangan nating umattend ng training. Sabi nga ni Vice President Aika Uy na kung kahit sino pa yung mag-training diyan sa inyo, kahit paulit-ulit pa yung sinasabi nila, pakinggan natin, wag daw tayong namimili ng speaker, di po ba? Sa totoo lang, din naman talaga natin kilala yung mga speakers diyan sa main office. Kaya talaga lahat, they deserve. Kasi yung mga nagtitraining diyan sa main office, mga ano po yan sila mga top mentors na po natin yan sila. Kaya kailangan marami po tayo matututunan diyan. Kailangan po natin silang pakinggan. Kailangan tayo makinig, kailangan tayo mag-training, kailangan paulit-ulit po natin pakinggan yung mga training sa atin. Okay? Always be present. Yun po. At ngayon po, hindi ko alam kung meron tayo yung mga schedule ng IBP dito sa Zoom natin, pero as of now, ito po yung ating regular schedule sa team natin. Every Monday po ito. Kasi training po natin ito, training po ito. Kailangan get ready po, aralin po natin.
At itong venue, kasi nga offline na po tayo, mag-invite daw po tayo sa neutral ground. Sabi po dito, wag daw po tayo mag-invite kung sa bahay, halimbawa sa bahay ng mentor o sa bahay ng prospect. Kasi po, magkakaroon ng, kumbaga, ng ibang atensyon. Ganun. O kung mas maganda daw po sa mga coffee shop, tapos pepwesto po tayo doon sa lugar na corner. Tapos ang iharap po natin sa corner yung prospect para hindi po mabisi yung mata niya katitingin ng mga taong naglalabas-pasok doon sa coffee shop. Or pag sa restaurant naman, ito from BPI Kauy talaga ito. Pag sa restaurant daw tayo nag-invite, dapat pakainin muna natin sila. Kasi kumbaga ang kanyang isip, pag sa restaurant tayo nag-invite, ang iniisip niya, kakain tayo, di ba? Kasi restaurant yun eh. Ganon. So, dapat pakainin muna natin siya kasi kung hindi natin siya pinakain, makagutom siya nakikinig sa atin, wala siyang maintindihan. Yun po, narinig ko po talaga dito kay BPI Kauy. Kaya sinabi niya dito, never at restaurants. So, wag daw sa restaurant. Dapat, ang sinasuggest kasi usually, home parties, ganon, di po ba? Gaya sa bahay nila Mentor Sen, home party, di ba? Tapos maraming food. O the same thing, daming food rin, pero masaya. Kaya yung mga umattend, nag-rank up, nag-join. Siyempre, di ba? Na-experience sila yung culture ng I Am Worldwide. Na mababait yung mga taga I Am Worldwide. Yes, yun. Ay! Wait lang. Tapos may ABC rule. Ito po yung kasunod doon. ABC rule, your part. Kumbaga, tee up. Keep it short and simple. Kiss. Keep it short and simple. Halimbawa, alam mo ba yung mag-discuss sa'yo, si mentor, sabihin natin, si Mentor Rach, alam mo, ano siya, galing siya sa OFW, pero talagang nung makita niya yung I Am Worldwide, full-time siya sa I Am Worldwide. At ngayon, kasama na sila sa 5 million income. O di po ba yung mga ganon? Kumbaga, ang ititiya po natin kay prospect, si mentor. Wag pong yung prospect natin ang iti-up natin kay mentor. Baka sabihin mo kay mentor, "Uy, mentor, alam mo itong prospect ko, ano ito, mayaman to. May-ari ito na tindahan, may-ari." Kasi syempre, 'di ba? Pero sasabihin mo 'yon kay mentor, hindi sa harap ng prospect. Di po ba? Hindi sa harap ng prospect kasi para malaman na kaagad ni mentor na yung kakausapin pala something like ganon, may pera, may kaya, di ba? Yun po yun. Pero ang mas proper po, hindi yun sa harap ni mentor. Pero at pag tiniyak mo din si mentor kay prospect, hindi rin sa harap ni mentor. Kasi pag sa harap ng bawat isa, parang lalabas daw po yun na scripted. Ganon. So we have to take note of that, no? Tapos, once the mentor arrives, introduce mo siya kay prospect right away. Hindi si prospect ang introduce mo kay mentor. Ganun po Si mentor ang introduce kay prospect. Hindi si prospect ang introduce kay mentor. Yun po yun. Ma'am, siya po pala yung kinikwento ko sa iyo, si Mentor Rach. Ganon. So, at hindi mahaba na introduction dahil magsa-sound siya na scripted. O, 'di ba? Sabi niya, do it in front of Do it in front of your mentor. Tee up the prospect in front of your mentor. Pag tiniyak mo si prospect in front of the mentor. Nagets po ba? So, ito po yung ating presentation kasi ngayon po Zoom tayo pero meron na rin po tayong offline kasi ito po yung pandemic po kasi mostly pa lang, Zoom pa lang. So, set up home office na sana naman maganda yung iyong background. Pero, ayun, kasi dito sa sa cellphone ko, hindi ako nakaka-download ng visual, yung visual na background. Kaya hindi ako makapag-download ng visual na background. Ay, gusto ko yun.
Tapos turn on your camera, di ba? Para naman makita naman ni mentor na may kausap siya, hindi yung parang wala pala siyang kausap. Anyway, ayan. Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? So, always mute your mic para naman hindi makadisturb. Be active on chat. Although hindi ko nababasa yung chat ninyo ngayon. Thank you, RC. Yes po, sabi niya. Thank you, RC. Speaker ask, answer, and agree. Yes po, sabi ni Mentor Lourdes. Let's listen and focus. Use the power of nodding. Gising na gising, sabi ni Mentor Sen. Oh, dapat naman ano. Joke lang, Mentor Sen. Alam mo, ikaw ang aming, you are the apple of our eyes. Talaga, sa totoo lang. Tapos, ano, wag daw humiga. Wag humiga at kung ano-ano ginagawa. Don't eat during the presentation kasi baka mainggit si mentor na nagsasalita. Baka imbis na gutom na siya, tinitiis niya lang nga eh. Pero ikaw, kain ka ng kain dyan ha. Don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. So, ibig sabihin, ano pong ibig sabihin nun? Focus. Mag-focus sa sinasabi ni mentor. Don't ask questions while your mentor is presenting. And thank you for that kasi minsan meron tayong mga shortcomings, no? Gaya ngayon, hindi ko from time to time lumalabas naman pag yung ibig sabihin pag yung clinic ka agad yung message nababasa ko lumalabas pero pag hindi ko rin nababasa kaya I'm very sorry kung hindi ako nakaka-reply agad-agad sa inyo. So, pag open daw yung inyong pag open yung inyong cam, use the power of nodding. Tango-tango din pag may time kasi parang ibig sabihin nag-agree ka naman sa sinabi ni mentor. Okay ba yon mga mentors? So, dito na po tayo sa closing. Although ito pong mga sinabi ko na ito yung po sa IM5. May different ano po to, no? May different topic po ito. Pero ito dinidiscuss lang natin dito for the kumbaga for reminder. For reminder na ito yung dapat nating unang matutunan. 'Di ba yung sa IM5? Ano po yung IM5? So, yun po yung prospecting, inviting, presentation, closing at tapos follow-up. Di po ba? So sabi nga dito, closing daw is the critical part. Bakit po? Kasi dito natin malalaman kung na-convince ba natin si prospect kung magpe-pay in ba siya or hindi. So, kailangan po, pag nagsalita tayo, be confident. So, ibig sabihin po ng be confident, kailangan po nating aralin talaga, no? Aralin natin by the heart kung ano po yung ating pinipresent sa kanya at saka with full enthusiasm. Walang sabing ganun, walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Halimbawa, tayo mismo na nagpipresent, wala naman pala tayong tiwala sa ginagawa natin. Sino ba siya para maniwala, di ba? Baka, kumbaga may mga salita tayo na hindi naaayon, no? Kumbaga, hindi, kasi minsan meron tayong mga salita na hindi natin alam na mali pala. So dapat aralin po natin yun. Gaya nga naririnig ko sa mga mentors, sinasabi nila, pagka nagli-lecture ka or magpe-present ka, umarap ka sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo kung okay ka ba, 'di ba? Kung tama ba yung sinabi mo. Yun maganda pala 'yon, no? Yung kasi nga sa umpisa lahat naman ng mga mentors natin, ginawa din nila 'yun, kaya gawin din natin ngayon. Kasi tapos pwede nating sabihin sa kanila na you have the key to get their dreams, di po ba? Yung sabihin natin sa kanila na yung for example, halimbawa, yung makuha nila kaagad yung pinuhunan nila, halimbawa nag-join sila ng gold, di ba? Kumuha lang din sila ng 4 na gold, magkakaroon na sila ng bukod doon sa mga pairing-pairing na nagko-costs ng 1,515, bibigyan pa sila ng company ng 40,000 as bonus. So magkakaroon na kaagad sila ng 60,000 pesos. Ibig sabihin, bawing-bawi na nila yung kanilang puhunan. Parang example lang po yun, no? Parang ganun. Tapos let them feel that there is nothing to lose and something to gain. Kasi di ba, halimbawa, empleyado yung kausap mo, nothing to lose naman eh. Kasi kung tutusin, wala naman talaga, di ba? Pero meron pa tayong kikitain. Halimbawa, tambay lang naman tayo sa bahay, wala naman tayong ginagawa.
O di ba dito, magsipag lang tayo, mag-invite lang tayo, mag-prospect lang tayo, mag-invite, magbenta-benta, meron tayong income, di ba? Parang pwede nating masabi sa kanila na, kasi kailangan naman natin ng extra income, di ba? Kailangan natin ng racket. O, wala, ibig sabihin, there is nothing to lose but something to gain. Kasi, ano na kumbaga given na yung sistema Yun talaga ang mangyayari. Kahit na hindi mo yun gusto, yun ang gusto ng company, ng sistema. So, ipa-feel din natin siya na tutulungan versus peperahan. Kasi hindi natin pwede, kumbaga, sasabihin natin sa kanya na tutulungan natin siya, tutulungan kita pag nag-join ka, tutulungan kita, di ba? Lagi mo akong kasama pag meron kang prospect, pwedeng kasama mo ako, nakausapin siya, ganon. At wag mo iparamdam sa kanya na, sige, mag-join ka kasi parang naman maka-give me 5 na ako. Yung mga ganon, di ba? Pero gusto lang pala nito give me 5 eh. O, di ba? Yung parang something merong twist yun. Yun. Kaya ang main goal din natin, pag nag-closing tayo, makuha natin siya na OTS. So, what do you mean by OTS? Diyan, magaling si Mentor Sen, yung on the spot. On the spot. Huwag nang pakawalan. It's now or never, di ba? Pag kinausap mo siya, pero hindi naman po laging ganun. Napakapalad po ng mga mentors natin na talagang nakaka-OTS sila. Kasi minsan, yung mga nakakausap natin, wala naman po talaga silang budget, something like that. Pero pwede natin silang tulungan or bigyan natin sila ng offers, gaya nga laging ino-offer na, sige, meron yan yung BUS, pwedeng uh, benta, benta mo muna yung rep sa bahay niyo. Yung mga ganon, benta utang sanla. Sakay ka muna sa bus, benta utang sanla. Narinig ko na yan Okay. At saka, wag mo siyang i-feel na pinupush mo siya, di ba? Okay, sabi mo, sige, mens, tutulungan kita, ganyan. Anong plano mo, tulungan kita, something like that, ganun, no? Tapos assure the prospect that income is guaranteed. Kasi talagang sa totoo lang, si I Am Worldwide po ay kakaiba sa lahat ng ibang existing na networking. At saka yung pala, isa pa pala na gustong sabihin natin na pag meron tayong prospect at na-invite, wag nating sasabihin na hindi tayo networking business. Kasi pag sinabi natin hindi tayo networking, nagsisinungaling ka na nun. Kasi di ba networking naman talaga tayo? So, pero hindi tayo katulad ng ibang networking industry na gaya ng sinasabi nila na pyramid. The pyramid is just kumbaga yung placement. Kasi halimbawa, kukuha ka ng isa, kailangan mo pa magkaroon ka ng 7 sa baba mo. Ngayon, lahat yan, puro accounts mo. Di syempre lahat yan, 7 tatrabahuin mo. So what is the goodness ng I Am Worldwide? We have only one account policy. So isang account lang trabahuin mo. Meron ka lang one sa ref mo, one ka lang one sa right mo. And then so forth and so on. Pabayaan mo na yung mga DRs mo na mag-work din ng sarili nilang team. Po ba? Kaya alam nyo, pag yung mentors nyo, sinabihan kayo na establish your own team, alam nyo, magpasalamat po kayo sa mentor nyo kasi ibig sabihin yung mentor nyo may tiwala sa inyo na you can do it. You can do it talaga. You can establish your own team. Kasi magaling ka Magaling ka, di ba? Okay. So, refer first before joining. Ito yung sinasabi na baka sabihin ng prospect mo, pwede bang mag-refer muna ako bago ako mag-join? O, di ba? Pero, siyempre, sasabihin mo, hindi po yan ang policy ng company. Ang policy po ng company, mag-join ka muna bago ka mag-refer. Kasi what if, naka-refer ka, sabihin ng nirefer mo, teka, kanino ako ma-under? Nag-join ka na ba? Tapos sasabihin mo, hindi pa ako naka-join. Ikaw nga, hindi ka pa naka-join. Ba't ako mag-join? Diba? Parang ganun. Kaya, kumbaga yung sistema po ni I Am Worldwide is very honest. Diba? At saka very simple, yet you need to work it. You need to work at it. Kaya we are so blessed talaga dito kay I Am Worldwide. Kami po sa totoo lang, share ko lang po sa inyo, meron po kami sinalihan dati na networking.
which is yung DXN, coffee, at saka meron yung mushroom, made from mushroom. Kasi nga, itong aming sister na masakitin, lahat na lang ng alam namin pwedeng makagaling sa kanya, sinasalihan po namin yan. Eh, kaso mo nga po, nakatulong sa kanya, pati ako din po sa akin, actually, nakatulong yun kasi nagkaroon po ako ng left eye branch retinal vein occlusion. Nabulag po yung left eye ko. Pero nung nag-take po ako nung capsule na yan, ng mushroom, nakatulong po sa akin ng konti. Ng konti po. Nabawasan po yung nararamdaman ko po talaga, lumalabas yung blood clot. Kasi nga, detoxifier din siya eh. Pero hindi po talaga siya completely. Ngayon po, I can say na na-heal po ako ng barley. Sa totoo lang. Honest. Kasi yung left eye ko po dati, nagko-compensate lang po yan siya para sa right eye ko. Pero kasi nga, yung left eye ko, ano siya, may blood clot siya sa gitna. Kumbaga nakikita ko lang po yung periphery. Pero ngayon po nakikita ko na yung gitna. Ibig sabihin natanggal, pero medyo malabo pa din. Kumbaga parang foggy pa din, pero nakikita ko na po. Kaya I'm very thankful po talaga sa barley. Yung nagtitake po ako ng once a day lang, pero I'm just very grateful, thankful I found barley. Thank you po sa aking mga angel mentors, sa aking angel mentors at sa lahat ng top mentors natin dito sa Team Agape, Team Maverick, and all the teams out there. Hindi ko man kayo ma-mention kasi hindi ko po makita kung sino po yung nandito. Nakikita ko lang dito si Mentor Sen kasi ang laki ng face niya. So, ang closing tips natin, cut-off is Monday, Remember, today is Monday, cut-off kasi bukas pindutan po ng cheque. Baka yung may mga cheque dyan, makiklik kayo ng cheque nyo bukas na magiging cheque sa Friday. Okay? Pero sa ating I Am Dream Team po, 001, napag-meetingan na po natin yan na magkiklik tayo simultaneously. Kailan po? Sa June 4. Lahat po tayo magkiklik ng cheque sa June 4. Maliit man o malaki sa June 4 kasi kukuha tayo ng cheque sa June 7 dahil i-video shoot po tayo ni Mentor Rach. Di po ba? I-video shoot tayo ni Mentor Rach at mag-i-introduce tayo ng ating sarili doon. Small, background. Di ba? Yun. Kaya, very grateful po talaga ako kasi nabibigyan tayo ng pansin, di ba? Sino ba naman tayo? Nasa laylayo na tayo, imagine. So, okay. Ito pala, sinasabi dito, credit card option. Pwede po ang credit card option or PayPal. Ako po, nagbabayad ako sa doon sa main office, GCash. Tinatanggap po nila yon. Tapos pag nagbabayad po ako dun sa mga IDs, I am thankful din na yun po yung aking naging service. Naging service ko po sa ating team. Kasi ako nandito sa Pilipinas, 'di ba? Lahat naman sila nasa US. I am willing to help po. Baka may pa-process kayo na ID, I can process po sa main office. At saka malakas po dun si Mentor Rach. Maingay. Joke lang. Yon, one account policy po tayo, one leg closing. At saka possibility of spillovers. Ganyan. Reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Ibig sabihin, ang i-promise lang natin yung kaya nating gawin. At pwede tayong gumawa ng higit pa doon sa ating ipinangako. Higit pa doon sa ating makakaya. Yun po. Yan, gaya nito, pwede rin po tayo mag-abono, case-to-case basis po yan. Yung halimbawa, pwede po nating sabihin natin kay mentor, gaya nung narinig ko din po ito kay Mentor Chow na halimbawa meron tayong gustong mag-pay-in sa atin, tapos kilala naman natin siya, pwede natin sabihin, sige Mens, ako muna ang mag-pay-in sa'yo para sa'yo. Pero parang ang mangyayari, kumbaga, ibabalik niya din sa iyo sa takdang panahon, di po ba?
Yun, magandang usapan na po yun. That's a very, very good deal. So, encoding and spillovers. So lahat po tayo, dapat matutoy tayo mag-encoding, ha? Okay, so ask your mentor how to encode. Ito po yung tinatampok ko dati kay Angel mentor ko. Sabi niya sa akin, kaya mo na yan, mag-encode ka na. So, ang nangyari, inaral po namin ni Mentor Cora. Sabi namin, nung maka-encode kami, saya namin, nagpalakpak kami dalawa. Dali lang pala. O, diba? Kaya ganun po yun eh. Encoding should be extreme left or extreme right only. Ang first direct encoding should be on the spillover side. Ang first encoding po, talagang nag-automatic po yun, nasa spillover side. Tapos yung second direct nabisaya na ako. Yung second direct encoding on the other side. So magiging right and left na at magiging mover ka na. O, so na ano po, na may natutunan po. Ibig sabihin, pag meron na tayo isang downline sa right, may isa na tayong downline sa left, ano na mangyari sa atin? Mover na tayo. Ito po yung pinag-uusapan natin, Movers Manual 3.0. Na dapat nating matutunan at ngayon ko lang rin po ito natutunan, yung sinabi na spillovers are your responsibility. Thank you, Mentor Sen, kasi na-spillover side mo kami. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. Tulungan mo sila. Kaya nga ang nangyari po, and talagang I'm very much grateful, thankful po kay Mentor Sen kasi na-spillover side po kami. Grabe po ang tulong niya sa aming group. Siya po talaga ang nag-bind, no? Parang ano yun, parang nagkaroon ng blood clot. Wow, galing. Siya po talaga ang nag-bind sa Team Maverick Zillionaires. Kasi nagkaroon po kami talaga ng grupo dito sa Pilipinas na nagkaroon po kami ng solid team. Kaya yun po, dapat pala tayo, tingnan natin yung mga spillovers natin. Hindi pala sila bonus. Kumbaga, dapat pala natin silang tulungan. Ano yun, kasi sa cellphone, hindi namin masyado nakikita yan eh. Pero ang technique pala dyan, kunyari, lumabas yung pangalan. Halimbawa, lumabas yung pangalan. Tapos, click mo yung pangalan, ibibigay niya yung susunod pa sa kanya. Click mo yung pangalan, ibibigay niya pa yung susunod sa kanya. Yung pala yun. Ngayon ko lang rin po yan na getching. Talaga, thanks God. Thank you kasi nabigyan ako ng chance na pag-aralan ko itong Manual 3.0. Actually, sa US pa lang po, nakinig na ako kay Mother Mentor, Team Agape, kay Mentor Ave, pero siguro hindi ako nakafocus, no? Kaya parang hindi ko na, parang yun, ganun. Although naiintindihan ko, pero meron pala akong mga na-miss. Tapos, connect and communicate. Yun, lagi po tayo nakakonect with our mentors, top mentors, with our uplines, downline connection. Yun po. At saka, lagi po tayong mag-communicate. Sa mga GC po natin, huwag po natin kalimutan na lagi tayong good amazing morning. Pwede po tayo mag-send dyan ng mga Bible verse kasi yun po nagpapalakas ng ating kalooban, di ba? Kasi minsan, alam niyo, sa totoo lang, nanghihina din naman talaga ang tao. Eh. Pero, ang dapat po nating ikatuwa, that God has promised us everything. Napakarami po ng promises ni Lord sa Bible. Kaya na ang sinabi ko kanina before I started, ang pinanghawagan ko pong Bible, kasi talagang ninervous po ako. Mentor H, kaya ko ba? Kaya mo yan, Mens. Kaya sabi ko, anyway, God is so good. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And thank you, Lord, kasi nandito na tayo. Patapos na po ako. Sabi po ni I Am Worldwide, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Di po ba, nararamdaman po ba natin na nagpipay off yung ating ginagawa? O nasasayang? Kasi meron po kami nasalihan dati, actually. Grabe po yung aming puyat. Ano rin po kami, nag-try din po kami na mag-invite, magturo, mag-mentoring. Pero hindi po kami kumita talaga sa totoo lang. And eventually, yung aming mga top mentors, nangawala sila. So feeling namin, na-scam kami. Tapos nakita namin, lumipat na sila sa ibang company. Hinahatak na naman nila kami sa ibang company. Kaya sabi ko, oh no, ayoko na. Kasi 'di ba,
whenever you start yung mga networking companies, it means money. Hindi ka naman po pwede sumali dyan na wala kang puhunan. And mind you, ang lalaki po ng puhunan dyan. 'Di ba? Pagkatapos sasabihin nila, wala kang gagawin, kikita ka. Pwede ba yun? So dito po sa I Am Worldwide, sinasabi po talaga natin, pag sumali ka sa I Am Worldwide, so I Am Worldwide, magtrabaho ka. I-share mo yung I Am Worldwide. I-share mo yung ating product. I-share mo yung ating amazing compensation plan. 'Di ba? Oh, na-scam na rin pala si Mentor Sen. Oh, i-share mo yung ating amazing compensation plan, the champion of compensation plan, 14 ways to earn. Hindi pa nga natin na nakikita lahat yung ano na yan, yung 14 ways to earn na yan, di po ba? So, thank you Lord kasi nakita natin si I Am Worldwide. So with that, I thank you everyone and thank you for listening. Maraming salamat po because you stayed. And I am Mentor Roser. I am blessed. I am favored. Yes, I am beautiful. And I am worldwide. Thank you so much. And I'm giving back the floor to the mic to Mentor Jerry Alegre. And thank you for pinagbigyan mo ako na mag-host. Thank you. Si Mentor Jerry kasi, yes, mentor din talaga siya.